Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Test na satellite image, may kita nga natin itong si Tropical Storm Leon ay nasa may layong 1,000 kilometers east ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers per hour at bugso na abot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan naman, ang southwesterly wind flow nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. At itong southwesterly wind flow, inaasahan natin na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may Western Visayas, Negros Island region, sa may Palawan at Occidental Mindoro. Samantalang itong trough o yung extension nitong si Tropical Storm Leon ay magdadala rin naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may Catanduanes. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Ito naman yung latest track ni Leon. So may kita nga natin itong yellow-orange na area na ito. Ito yung mga malalakas na hangin na area, at least 39 kilometers per hour. At itong area na naka-enclose, ito yung tinatawag nating area of probability o cone of probability. So yung sentro ng bagyo pwedeng maglay dito kung nasaan man itong area of probability na ito. So, nakikita nga natin, for today, itong si Leon ay posibleng tahakin yung direksyong kanluran bago tahakin yung direksyong northwest on Monday and Tuesday. And then, pagdating naman ng Wednesday and Thursday, posible na nga itong kumilos sa direksyong north-northwest. May kita nga natin sa ating latest track na itong si Leon ay mananatiling malayo sa ating landmass. Although, hindi pa nga rin natin tinatanggal yung possibility ng pagtataas ng mga tropical cyclone wind signal sa mga susunod na sandali. And then, posible nga itong si Leon na mag-pass close or mag-landfall sa may Taiwan o kaya sa may southwestern portion ng Ryukyu Island. So, ang pag-shift nito papuntang kanluran ay posible pa din at may kita nga natin dahil nga yung ibang areas ng extreme northern Luzon nasa loob pa nga rin ng ating area of probability. So, lagi pa rin tayo mag-aantabay ng update ng Pag-asa para kung magkaroon man tayo ng mga update sa track netong si Leon nga. Naasahan nga natin na posible ngang lumakas in the next 24 hours itong si Leon. By tomorrow, ito ay posibleng maging isang severe tropical storm, and pagdating ng Tuesday, posibleng nasa typhoon category na ito. Posible nga rin namang mag-undergo itong si Leon ng rapid intensification.